Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una tigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasada ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagkahari, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, ayon sa banal na aklat, nilikha tayong tao, nilikha ang tao. Ang unang taong nilikha ay ang ating biblical parents na si Adan at si Eva. Sila ang unang tao. Ngayon, nilikha ang tao ayon sa anyo at larawan ng Diyos. Ayon sa anyo at larawan ng Diyos. Walang nakakakita sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nakakakita ng Diyos. Nakausap ang Diyos. Nakabanding ang Diyos. Ngunit, kapag isipan natin ang sinabi na ang Diyos ay ang tao ay larawan at anyo ng Diyos. Ang ibig sabihin, tayong tao, magkita sa atin, Diyos. Ngunit, sa pagkalam natin, pag-usapan ng Diyos, ang Diyos mabuti, makapangyarihan, maawain, maunawain, mapagpatawad, lahat ng kabutihan nasa Diyos. Kaya kung tayo ay larawan at anyo ng Diyos, tayong tao, dapat makikita sa atin ang mga nakikita sa Diyos. Hindi naman lahat, sapagkat Diyos lamang ang buong-buong. Only God is perfect. Walang ibang perfectong tao o nilikha maliban sa Diyos. Tayong tao, may magagawa tayo na katulad ng ginagawa ng Diyos. Ngunit ito ay kabutihan katulad ng ginagawa ng Diyos. Kaya nga minsan sasabihin, madali lang magpatawad sa Diyos siya, tayo tao lamang. Tayong tao magkasala pa. Totoo yan. Ngunit sa atin makikita ang larawan ng Diyos. Hindi sa ating mukha, hindi sa ating katawan, hindi natin alam kung magandang lalaki o mukhang Turkey, mukhang Chinoy o mukhang Pinoy ang Diyos. Ngunit tayong tao ay larawan ng Diyos. Makikita sa atin ang Diyos. Makikita sa ating gawa ang Diyos. Kaya nga, nung may isang lalaki na nais magiging alagad ni Jesus. At ang tanong niya kay Jesus noon, Ginoo, paano ba magiging alagad mo ako? Sabi niya kay Jesus. Ang sabi ni Jesus, nagsisimba ka ba? Nagdarasal ka ba? Panayo, alam niya lahat ng panalangin, lahat ng dasal, alam ng tao yun. Sinabi ni Jesus, di ba may kakaya ka, mayaman ka? Oo, ganun. Akala siguro niya, hihingi si Jesus para madali ang pagpasok niya sa kampo ni Jesus. At ang sabi ni Jesus, umalis ka, kunin mo ang iyong mga ari-arian at ang lahat ng kikitain mo, ipagkakalob mo, ibigay mo sa mga mahihirap, saka ka bumalik sa akin upang magiging isang alagad. Wala. Goodbye. No see. Hindi na nga nagpaalam. Siguro ang iniisip,
magiging alagad na nga ako, magbigay pa ako. Ito nagpakita na hindi siya na totoong nagmamahal ng kabutihan. Hindi siya totoong larawan at hindi siya totoong anyo ng Diyos. Makikita sa atin. Sapagkat mismo Jesus ang nagsabi na kung ayaw natin ang ginawa sa atin ng kung nais natin na ang ginagawa ng ating kapwa na gawin sa atin ng kabutihan at hindi kang kasamaan, gawin natin ito sa kapwa. Do unto others what you want others do unto you. Do not do unto others what you not want others do unto you. Gawin mo ang kabutihan sa kapwa kung nais mo na gawan ka ng kabutihan ng iyong kapwa. Dito natin makikita ang larawan ng Diyos. Sapagkat tayo, binigyan tayo ng Diyos ng lahat-lahat. Sa madaling salita, kung tayo ay binigyan ng Diyos ng mga magagandang mga bagay-bagay, ang mga bagay-bagay na ito ay ibahagi natin sa kapwa, i-share natin. Hindi naman ibigay ng buong buo. Yung tamang-tama dahil marami naman tayong bigyan. Ngunit kapag tayo ay pugi o ano man ang ano natin at maisip natin na larawan tayo ng Diyos, mali ang assumption na yun. Ang larawan natin bilang larawan ng Diyos ay makikita sa ating mabuting kabutihan. Sapagkat alam naman natin nang Jesus ay tinanong ng isa sa mga nais pumasok bilang magiging alagad niya kung ano talaga ang pangunahing kautusan. Alam naman natin na si Moses binigyan ng Panginoon ng 10 kautusan. So siguro ay naakala ng lalaking yan na siya ay ang sasabihin ni Jesus ay ang hinggil sa kabutihan o sa 10 kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moses. Ngunit ano ang sagot ni Jesus? 2 ang kautusan. Una, mahalin ang Diyos. Una at higit sa lahat ng buong puso, ng buong diwa, at ng buong nag-iisa. Mahal na mahal over and above others. At pangalawa, mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Sa madaling salita, kung gaano natin kamahal ang ating sarili, ganun din ang dapat natin ipakita ang pagmamahal natin sa kapwa. Sapagkat ang isang taong irresponsable ay hindi makapagbahagi ng magandang responsibilidad sa kapwa. Kaya, mga kagabay, panahon na, lalong-lalo na sa mga mabibigat ang pagkakasala o magagaan ang pagkakasala. Panahon na upang tayo ay magbago. Magiging totoong larawan at imahin tayo ng Panginoon. Magpakabuti tayo, pakikibahagi tayo ng anumang nasa atin, ibahagi natin sa kapwa. At higit sa lahat, ang pagmamahal natin sa ating mga sarili ang siyang magiging batayan sa ating pagmamahal sa kapwa. Mga kagabay, paulit-ulit na ang ating pagbabanggit ng mga bagay-bagay na ito. Kaya tayo man ay nahirapan din upang sundin ang ating mga sinasabi. Ngunit tayo ay nagsusumikap na kahit sa pinakamaliit na bahagi ng ating buhay, may pagkaloob natin sa Diyos. Ang ating paglalarawan na tayo ay tunay na larawan at imahe ng ating Panginoon.